Well, game day na nga po Gilas Pilipinas kontra nga po sa matatangkad na player ng Montenegro. At the end of first half nga po nagtala ang Gilas ng 42. Ang Montenegro naman po 44 points at lamang ng 2 points sa Montenegro. Nakita natin ang height differences dito nga po sa kupunan ng Montenegro kumpara sa ating Gilas Pilipinas. At napansin nyo naman kahit nandyan ang ating pambato na si Kai Soto, si JC, nahihirapan tayo kapag matatangkad ang mga player. So dapat maging matalino si Chot Reyes sa pagpasok ng mga player. Dapat gamitin niya talaga ang malalakas na player ng Gilas tulad ng matatangkad na player si Junmar Fajardo at si Renzo Bando ay dapat kailangan na sa first 5, dahil kung hindi ay matatalo talaga tayo dito sa Montenegro. Magkagayon man maganda ang pinapakita ngayon ng Gilas Pilipinas at makikita natin na talagang yung kalamangan at diskarte ng Gilas kahit malalaki ang kanilang kalaban. Pagdating naman po ng second half ay doon na ipakita ng Gilas Pilipinas kung ano talaga ang kanilang magagawa sa ganitong mga critical at mga crucial game na matatangkad ng mga kalaban. Nakita nyo talaga di kita talaga naging scores kahit nung first half ay talagang delikado ang Gilas dahil nalamangan sila ng 2 points, pero bumawi naman sila dito pagdating ng second half. Well guys, congratulations pa rin sa ating Gilas Pilipinas dahil pinakita po nila ang best nila para makipagsabayan dito sa matatangkad na player ng Montenegro. Alam naman natin, laging learning experience at maganda experience, exposure ito sa Gilas team natin para nga po sa FIBA World Cup, So talagang kailangan pa natin ng matinding strategy at galingan ni Chot Reyes ang pakpig ng mga player, lalo na po sa first 5 dahil po yun ang napakahalaga sa simula ng game. Patuloy ko kayong i-update, and please huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe, pakiusap, and pahit na rin po ng notification bell for more Gilas updates. Maraming salamat po.